Thank you. Thank you, Sir Errol, no? So, yun nga, no, guys, kumbaga, pansinin mo kung paano sila mag-isip, parang yung hirap, parang dinadaanan lang talaga nila. Kasi sa atin, alam natin yan, kapag dumating na yung hirap or pagod, parang masyado tayong nai-stuck dun eh, di ba? So, maganda na ito kapag nandyan na yung hirap or struggle. Kasi, dadaanan nyo talaga siya eh. Parang, ang tanging masasabi na lang namin, yung advice kapag dumadaan ka na dun sa hirap, sa struggle, sa problem. Paano ka magre-respond, di ba? Meron ditong ahente, kapag nandyan na yung pagod, hirap, puyat, gutom, after no, nagtutuloy-tuloy siya. Meron naman ibang ahente, kapag dumadaan na sa ganung situation, kinakain sila. So ngayon, saan ka ron sa dalawa? Di ba? So syempre, kung dun ka sa mabilis mag-move on, talagang bebenta ka kagad. Dito naman sa matagal ka mag-move on, mahirap na nga, tapos pas pinahihirapan mo pa yung sarili mo, mas lalo ka malulugmok talaga. Okay? So now, start na tayo, no? So, building business with real estate. So, number 1, kanina, how to make sale, tama? Ito naman, what makes a sale? So, ano nga bang gumagawa ng benta? So, number 1 is yung time. So, ngayon, time. Paano mo nasabing time? Like neto ngayon, ang ginagawa mo is nag-i-invest ka ng time. Time ngayon, nagbibigay ka ng oras sa pag-attend ng training, nagbibigay ka ng oras sa pagpo-post, sa pag-inquiry, sa pagkakausap sa pag-attend ng meeting mo ng leaders mo, ng mentors mo, or sa kung ano-ano man. Nagbibigay ka ng oras sa pagpo-post mo. Paggising mo sa umaga para mag-post ka, nasabihan ba kayo na gumising sa umaga para mag-post? 'Di ba? So ibig sabihin binibigyan mo ng oras yung pagbebenta. Kasi yun nga yung ibig sabihin, 'di ba? What makes a sale? So kailangan magbigay ka talaga ng oras. Yun yung pinakakailangan mong gawin. Maglaan ka ng oras. Hindi pwedeng kikita ka or bebenta ka ng malaki, tapos ngayon wala ka namang binibigay na oras. Walang ganon. Not unless leverage ka na. Or kahit nga minsan leverage na pero nagbibigay pa rin ng oras eh. 'Di ba? Leverage ibig sabihin nagamit mo na yung time and effort ng iba. Pero still, talagang nagbibigay ka pa rin ng oras. Kasi you are using your time naman to innovate pa. To upgrade the business pa. So basically, kailangan mo pa rin magbigay talaga ng oras. What more sa ating mga nagsisimula, sa ating mga bago, na mas kailangan natin magbigay ng oras. May mga kasabihan nga guys. Ito sabi ng mentor ko dati, kailangan 90% of your time ibigay mo muna dito sa business. Why? Kasi the moment na leverage ka na, the moment na may establish na yung negosyo mo, 90% naman ng oras mo later on, available ka na. With a lot of cash. Sarap nun, di ba? Kasi isipin mo guys, si Jollibee dati, yung nagsisimula pa lang yan, dati siya yung gumagawa ng lahat. Siya yung cook, siya yung cashier, basically siya lahat gumagawa. Siya yung nagtatanggap ng order, siya yung nagbibigay ng sukle. So ngayon siya talaga yung nag-aasikaso lahat. Pero syempre, nag-innovate, nag-upgrade siya, ginamit niya yung leverage. So ngayon, lahat ng oras niya, nagsisimula siya, kung mapapansin mo, 90% o baka nga 100% pa nga ng oras niya, binibigay niya sa Jollibee para ma-develop or ma-establish yung Jollibee. Now, tingnan mo yung Jollibee ngayon. May kita mo ba? Kailan ka pa pumasok sa Jollibee, nakita mo yung owner nagbukas ng pinto sa'yo. Nakita mo yung owner nagbigay ng price, nagbigay ng order mo sa'yo. Nakita mo yung owner, siya yung nagko-close, siya yung nagmamap. Di ba hindi na? Kasi nga leverage na siya. Pero once upon a time, siya mismo yung lumalagari ng lahat. Siya talaga yung nag-grind ng lahat. Pero ngayon, established na si Jollibee, never mo nang nakita yung may-ari or kahit yung mga bizor lang. Kasi nga, na-leverage na at established na. And ngayon, established na si Jollibee na kahit hindi ka bumili sa Jollibee or McDonald's, 500,000 yung kinikita nila pataas monthly. That's the time na established na yung business. Dito pa kaya na nasa real estate ka, na hindi lang 500,000 yung pwede mong kitain. Kaya minsan natin kayo ng mga leaders assembly kasi dun yung makikita na malaki talaga ang potential na income na naghihintay sa'yo dito. The moment na nagbibigay ka ng mas maraming oras talaga. Yan. So, effort. Siyempre, of course, nagbigay ka na ng time. Siyempre, magbibigay ka rin ng effort. Kailangan mong maligo, kailangan mong magbihis, kailangan mong mag-asikaso, kailangan mong asikasuin yung mga flyers or yung mga stuff na kailangan nyo. Basically, anong tawag namin doon? Di ba? Yung mga paraphernalias. Kumbaga, yung flyers mo, yung picture ng site, ng picture ng unit, or picture ng computation. Di ba? Kumbaga, at punta ka sa office natin, o kaya even ikaw mismo, mag-invest ka kung kahit paano, meron ka or kumikita ka na, paprint mo. Para kung sakasakali man, nandyan na yung kliyente. Ako guys, even ako up until now, yung ginagamit ko dati sa Bulacan, up until now,
meron akong clear book. Yung clear book na yun, nilagay ko na ron, yung sa project natin dito sa Deca. Yung unang pagbukas mo, picture ko, of course. Tapos, pangalawa, yung project na ni Deca. Nandun yung picture, nandun yung computation, nandun yung amenities, nandun yung computation, yung location, tsaka requirements. Kasi anytime, hindi natin alam, anytime, the moment na aral ka, anytime pwede kang maka-encounter ng kliyente. Siyempre, hindi pwedeng, okay lang naman yan, nasa cellphone mo. Pero mas maganda, may clear book ka. Kasi syempre, para malaki. Tsaka yung parang libro, alam mo yung clear book, di ba? So maglagay ka ng ron, mag-effort ka, mag-invest ka. So kailangan mo na meron ka laging ganun. Minsan nga, mas maganda nga kung pupunta ka sa isang lugar, bit-bit mo yun eh. Kasi yun naman talaga yung mga typical na ahente kapag nagsisimula eh. Ngayon lang naman yan. Hindi mo naman yan habang buhay gagawin. Kaya nga tinuturo sa atin yung leverage kasi para mas maganda, even tayo personally, kahit naman ikaw, hindi ka papayag na habang buhay nagpa-flyering ka, habang buhay nagbebenta ka, habang buhay nag-aasikaso ka sa client, ma'am, dito tayo pipirma. Payag ka ba? 5 years, 10 years ka na, ikaw pa rin nag-tripping, sir? Di ba? Hindi. So, syempre, mas maganda tayo mismo, ini-innovate natin yung sarili natin, in-upgrade or pinapa-improve natin yung sarili natin. Saan tayo mag-improve? Attend ka ng training. Saan pa? Sa pagkakausap ng kliyente. Yun kasi talaga. Okay? So, money. Yan. Siyempre, dito, nag-effort ka na. So, ngayon, mag-invest ka rin. Ano kailangan mong gawin? Mamamasahe ka, maglo-load ka, di ba? Pero hindi naman namin sinasabi na mag-boost ka. Hindi, wag mo munang gawin yun. Kaya nga ito, building business in real estate, etong topic na to, it's not about boosting. Kasi itong building business in real estate, eto talaga na kahit wala kang puhunan, pero kapag ginawa mo to, maniwala ka sa akin, tatabo ka talaga ng benta. So, ang kailangan mo lang gawin dito is consistent mo siyang gagawin. Mag-invest ka, pamasahe lang naman yan, pang-load lang naman yan, pang merienda or pang kain. O minsan nga, sila, yung mga leaders natin, nagpapakain, di ba? Yan, mamaya sila sir, yung nag-invite sa'yo, may lechon yata, ewan ko, di ba? So, meron silang hinanda, di ba? Pero again, mag-i-invest ka ng kukonti lang naman. Kasi wala naman talagang negosyo or kahit nga hindi negosyo or kahit nga empleyado. Kailangan mag-invest, di ba? Mamamasahe ka rin doon, kakain ka rin doon. So, ngayon, maglalabas ka pa rin talaga ng pera. So, dito pa kaya na malaki ang pwede mong kitain, pero same lang ang ilalabas mo na amount, pangkain lang or panload lang, di ba? So, next. Everything talaga, lahat may investment na tinatawag. So, magbigay ka nun. Yun yung pinaka number 1 or basic talaga. Time, effort, tsaka money. Okay? So, strategies on how to make sale. So, ito naman yung mga strategies para gumawa ng benta. Actually, maraming strategies para gumawa ng benta. So, ito, isa sa mga strategies natin. So, number 1, traditional. Guys, pag sinabing traditional, number 1 dito, yung sikat na sikat, which is the flyering. For sure, sa mall, hindi man condo, pero may makikita ka, di ba? Ano bang mga ano ngayon? Last time, nasa green list ako. Calling, card. Yung sa bank, sir, may credit card ka. Ay, meron na ako. Siyempre, entertain ko muna siya. Ano ba yan? Ganyan-ganyan. Okay, sige. Magkano ba yung kita mo dyan, di ba? Siyempre, later on, maulit ka eh. Siyempre, i-invite na rin kita sa training namin. Ay, ma'am, ito, mas malaki yung potential mo yun, di ba? Na pwedeng... Mga ganun. So, ngayon, traditional, pagbibigay ng flyers. Isa sa mga traditional ngayon. Ano pa? Pagkakabit ng tarpaulins, di ba? Marami. Itong traditional na to, which is the flyering, maganda na ito, ikaw. Mag-flyering ka talaga, i-try mo talaga. Why? Kasi marami kang lessons, marami kang learnings na makukuha doon. And hindi mo alam, the moment na ginagawa mo siya, kahit 4 times a week, hindi mo alam kapag ginagawa mo 4 times a week, consistently and persistently, talagang intentional yung pagkausap mo sa tao, sa strangers, maraming madidevelop sa'yo. Diyan madidevelop yung communication skills mo, yung the way ka mag-present sa tao. Kasi guys, pag nagbigay ka ng flyers, on the spot yan, bibigyan mo, di ba? So, syempre, may mga chance na, ay, sir, ano ba to? Condo. O, magkano ba yan? O, magkano ba yung down payment yan? O, saan ba yan? Di ba? Tendency, on the spot, magkakatanungan eh. So, habang nagtatanong yung kliyente or yung stranger na yun, dun na yung tinatawag na presentation. Hindi naman sinabing presentation, may tao dito sa harap, may mga nakikinig na attendees. Hindi naman ganun. Presentation din yung kapag nabutan mo ng flyers, ikaw mismo, kumakausap ka ng kliyente. So, mas nadidevelop yung confident mo kasi ikaw mismo, ang intention mo, mabentahan siya, di ba? So, meron kang guts or meron kang giggle moments na gusto mo makonvince mo siya as your business partner or as your client, di ba? So, personally, ikaw mismo,
pinopersuade mo siya na magustuhan niya yung project na binibenta mo. Not just only na mabigyan mo siya ng flyers. Ako, once upon a time, well, up until now, pagka may mga extra time ako o kaya may mga event, tapos napadaan ako, hanap ako ng parkingan, tapos may flyers ako sa kotse, humihinto talaga ako ron, talagang nagpa-flyering ako. Kasi up until now, maganda talaga yung flyering eh. Ginagawa ko, yung flyers kasi parang way ko lang yun, parang paraan ko lang yun para makausap kita. Hindi naman pwedeng wala akong dala, tapos lalapit ako sa'yo, kakusapin kita. Pero maraming chance na ganun ginagawa ko kahit walang flyers. Kasi mindset ko, nandito na ako walang flyers eh. Mag-excuse ako sa sarili ko. Hindi, gagawa ko ng way naman para makausap ko siya. Pero most of the time, pag may flyers ako, ginagawa ko yung flyers na yun, tulay lang yun. Tulay para makausap ko tong tao na to. Ngayon, the moment na makausap ko na tong tao na to, yun na yun, that's the time na yung parang ipapersuade mo na siya bilang referral na, ma'am, baka may kakilala kang naghanap ng condo, refer mo lang. Ngayon, ako na magbahala sa client, after sales, closing, etc. Pag nag-avail yan, ma'am, meron kang 15,000 commission galing sa company. Wala kang gagawin. Talagang i-refer mo lang. Mga ganun lang. Tapos after that, ma'am, tagasan ba kayo? Malapit ba kayo dito? Parang konting chika-chika, konting kwentuhan lang. And then after that, ma'am, sige, basta tawagan mo ako, ma'am. If ever, ma'am, connect tayo sa Facebook. 'Di ba? O kung pumayag siya, i-add mo sa Facebook. Kasi the moment na pag in-add mo siya sa Facebook, makikita niya yung mga posting mo. Kaya nga dapat, guys, yung Facebook nyo rito. May separate training tayo para dyan digital marketing. Pero dapat, ikaw mismo yung Facebook mo maayos, presentable. Hindi yung nag-share ka ng mga negative, nag-spread ka ng mga kung ano-ano. Kasi guys, ang kliyente parang algorithm lang yan. Kapag nag-share ka or nag-post ka ngayon ng Deka, tapos mamayang gabi, may share ka na, example, mga negative, may nag-aaway sa EDSA ng mga rider, share mo rin, gusto mong nakakatawa, o kaya may nadulas, marami nag-react, natawa, tapos ikaw natawa ka rin, share mo rin, maguguluhan yung kliyente. Maguguluhan yung algorithm sa'yo. So ngayon, hindi ka niya dadalhin dun sa mga tamang buyers. Kasi pag tama ang algorithm, yung algorithm mismo, para siyang boosting eh. So parang dadalhin ka niya doon sa mga tamang buyers talaga. Or kahit hindi man tamang buyers, mga potential buyers. So maguguluhan siya kung marami kang sinishare. Shinare mo or pinost mo kanina, Deka. Tapos ngayon, shinare mo, memes. Di ba? Kaya ako, never na akong nag-share ng memes. Even yung mga kakilala ko, congrats sa kanilang bagong business, bagong achievements. Hindi na, like ko na lang, ganun. Ang post ko talaga, lahat regarding lang sa Deka, regarding lang sa achievements, or sa updates kung ano yung nangyayari sa Deka. Kasi, kailangan, importante na makita ng kliyente mo, baka mamaya, nag-post ka ng Deka, tapos yung iba sa atin, nag-post ng motor naman, pinapabenta ng tito mo. Yan na yan, pinupost mo. Sir, kasi pinapabenta ng tito ko dahil kailangan ng pera. Oo nga, problema niya na yun. Pero ikaw, nagsisimula ka, di ba? Ahente ka na nga ngayon, tapos ngayon, bigla ka nag-post ng motor naman. Maguguluhan yung kliyente sa'yo. Ay, biglang motor naman binibenta. Naku, bababa yung credibility mo. Bababa yung chance na bumili siya sa'yo. Why? Kasi baka isipin ng kliyente, baka mamaya, pag bumili ako rito, mag-invest ako ng 3 milyon sa ahente na to. Tapos, ang daming binibenta. So, syempre, inisip niya, baka hindi mo siya masikaso. Tama? So, ngayon, ang mangyayari, baka maghanap siya ng ibang kliyente. Ay, maghanap siya ng ibang ahente. So, mas maganda, the moment na nagbebenta ka na ngayon, ano ka muna, sacrifice ka muna, hayaan mo na, matawa ka or pinabenta, mag-ano ko na lang, sabihin mo na lang na, Deka na kasi yung business ko ngayon, Deka na kasi yung ginagawa ko ngayon. Tapos, may nakita kang memes, wag na, like mo na lang, share mo na lang, wag mo na, like mo na lang, okay na yun, wag mo nang i-share. Kasi maguguluhan talaga yung ano. Okay? Presentation. Ito yung sinabi ko kanina. Na presentation, ikaw mismo personally, pag kumakausap ka ng kliyente, maraming nade-develop sa'yo. Even yung confident mo, and yung nahihiya ka, natatakot ka. Kasi guys, ang takot, ay ang hiya, takot lang naman yan. Kasi syempre ba't ka nahiya? Kasi natatakot ka na baka mamaya yung tanong ng kliyente hindi mo masagot. 'Di ba? So ngayon, ang gawin mo, ito, lagi kong sinasabi sa ibang business partners ko, kapag kumakausap ka ng kliyente, be confident na lang. Kasi kapag confident ka na mahumarap sa kliyente, talagang ikaw mismo, kapag narinig mo na yung tanong ng kliyente dahil confident ka, alam mo sa sarili mo, nililift up mo na masasagot mo lahat ng tanong niya. Biglang tinanong ka ng kliyente, biglang meron kang something na may isip doon sa sagot niya, ay sa tanong niya. Kahit hindi accurate yung tanong niya, kahit hindi eksaktong sagot, yung isasagot mo sa kanya, at least meron ka pa rin masasabi. Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng sabihin na, ay ma'am, hindi ko alam yung sagot dyan eh. So ma'am, teka, tawagan ko lang yung manager ko ah. So syempre, yung kliyente, sabihin, hindi pala na ito alam yung ginagawa niya. Tendency, bababa na naman yung chances na bumili siya sa'yo, di ba? Kaya maganda kapag biglang may tripping ka, tapos yung leader mo, hindi siya available,
still harapin mo pa rin yung kliyente. Nung nagsisimula ako, ang dami kong failure para sa kliyente. Ang dami kong nasabi sa kanyang mali. At naisip ko yun pag-uwi ko. Uy, mali pala yung sinabi ko. Mali pala yung sinabi ko sa kanya. Pero still nasagot ko with confident. Medyo malakas na lang boses ko. Ganun ginawa ko. Kaya nga siya nag-inquire sa'yo. Kasi syempre, gusto niya magkaroon ng idea. So ngayon, dahil confident ka, magkakaroon ka ng basic knowledge kung ano yung tamang sagot doon sa tanong niya. Okay? So, online marketing, yan. Online marketing, for sure, dito, nagpo-post na, tama ba? So, sa online marketing naman, meron tayong tinatawag na mga social media platforms. Ito yung Facebook, ito yung Instagram, YouTube, ano pa, TikTok, sikat na sikat, di ba? So, ngayon, maganda na ito. Sure, kasi hindi naman ako nagpo-post sa TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Kasi nahiya ako, ganyan-ganyan, etc. Okay lang yun. Kung sakaling nahihiya ka pa as of now, din gawin mo, mag-post ka na lang ng picture ni Deca. Sa video naman, mag-create ka ng reels, tapos pwede mo rin i-post sa TikTok. Tapos ngayon, dagdagan mo na lang ng voice message. O kung nahihiya ka pa rin, sige, palitan mo na lang yung voice mo. Di ba pwede na yun sa TikTok? Or palitan yung, yung boses, di ba? Papalitan yung sounds, di ba? Magiging ibang boses, pero hindi nila alam, ikaw yung nagsalita. Di ba pwede yun? So ngayon, ganun gawin mo. Basically, para lang nakakapag-post ka na. Ang importante kasi, lalo na ngayon, fresh market kasi lahat ng market nyo sa social media eh. Importante talaga nagpo-post ka. Pero kung matagal ka na nagpo-post, marami ka na ring benta nakuha ron, medyo kilala na ni Facebook yung Facebook mo. So ngayon, ang kailangan mo gawin, gusto ni Facebook, magbayad ka na. Kasi nakikita niya, kumikita ka na. So ngayon, ang gawin mo, lalo na kung bago ka, mag-post ka talaga consistent. Reels, My Day, ano pa ba? Sa Instagram naman, may My Day din. Sa TikTok, may My Day, tsaka posting din. So everyday, kahit mga simpleng photos lang yan or simpleng videos lang yan, it counts. Na hindi mo alam mo lang nangyayari. Ngayon, syempre, nakikita naman ng mga kasamahan mo or yung, di ba mayroong mga viewers, tapos pag nag-post ka, marami rin pwede makakita. Nakikita nila na consistent ka. Nakikita nila na sincere ka. Seryoso ka dun sa ginagawa mong pagbebenta. So, may isip nila, ikaw mismo na nag-ahente, uy, seryoso to si, mama, ano ulit name no? Josie, ito, seryoso to si Josie ah. So, syempre, makakapag-build ka ulit ng credibility dun sa mga kakilala mo. Kasi, pansinin mo, minsan, may mga Facebook friends ka, nag-post ngayon ng condo, sunod naman, linggo, nag-post naman ng insurance. Iba naman, nag-post naman ng, ano ba, ng leche plan. Di ba? Maraming binibenta. Kasi bakit? Sir, kasi wala pa nag-i-inquire eh. Sir, kasi wala pang benta eh. So, wala pang nagko-comment eh. So, dahil naiinip sila, magpo-post muna ng ibang bagay. Kasi, hoping sila na baka mamaya pag pinost niya insurance ng kakilala niya, may bumili. Di ba? Hindi yun ganun. Kumbaga, kung gusto mo talagang makabenta, again, you need to invest time. You need to invest effort. Kasi at the end of the day, kailangan mo siyang gawin paulit-ulit. Hindi siya isang upuan lang, katulad ngayon. Ang training, hindi siya isang upuan lang, hindi siya isang attend lang, okay na, alam mo na. Na parang kung titignan mo, ganun lang kadali, magsasalita lang, kakausap lang, hindi naman siya, hindi mo siya ma-apply kaagad. So, kailangan mo gawin paulit-ulit talaga. Even kami, up until na umattend pa rin kami ng training. So, yun yung pinaka-kailangan mong gawin. Online marketing, paulit-ulit. So, ang kailangan mong gawin, after mo mag-post, after mo mag-My Day, umano ka na kaagad. Sa labas ka naman, mag-traditional ka naman, 'di ba? The next, ito yung sikat na sikat talaga, referral partners. Familiar na ba kayo diyan? Sino familiar na diyan? For sure lahat tayo, no? Pamilyar na tayo sa referral partners. So even ikaw, referral partners ka rin. Up until now, na naintindihan mo na yung business, nagustuhan mo na siya, kaya ngayon umattend ka na nagiging full-timer ka na. Kasi naintindihan mo na pwedeng kumita or malaki talaga yung chance na pwede mo siyang kitain. So ngayon, kailangan mo lang gawin sa referral partner, yung lahat ng kakilala, kaibigan, kamag-anak mo, alokin mo lang sila. Sabi mo lang na meron silang, kung baka meron silang kakilalang naghanap ng kondo, yan, gawin mo lang silang referral na i-refer lang nila sa'yo. The moment na bumili sila, yung kakilala nila, meron silang 15,000 or depende kung magkano ibibigay mo.
Sabi mo, meron silang 15,000 commission galing sa company. Yun lang. And then after that, pag nakausap mo na siya, move on ka na muna. Doon naman sa iba. And then after that, yun na ulit sasabihin mo, tapos referral ulit. And then after that, yung kabila naman. Tapos sa online, pwede mo rin siyang gawin. So maraming way para makakuha ng mga referral partners. Ito pa, yung mga nag-i-inquire sa inyo, pwede mo rin gawing referral. Tama? So ma'am, sige, kung hindi ka pa decided or hindi ka pa nakakapag-decision talaga or hindi pa kaya ngayon, ma'am, if ever, maging referral na lang kita. Baka may kakilala ka naghanap ng kondo. Diba? Ganun. Kumbaga, kakausapin mo talaga siya. Tama? So next, yan. Let's check the cycle. Agent marketing. Inquiry. So ikaw to. So ngayon si agent, ikaw yung tagahanap, yung maghahanap ng kliyente. 'Di ba? Personal sales, 'di ba? Lahat sa iyo tinuro, lahat sa iyo ikaw talaga mo nagagawa as of now. Kumbaga maghahanap ka ng kliyente. Kasi ikaw yung marketer. Ikaw yung marketing arm ni Deka ngayon na kumakausap sa kliyente. So ngayon, the moment na nandyan na, kakausapin mo na yung kliyente, ang goal mo is mapatripping siya. Paano? Siyempre, sa inquiry pa lang, nasasabi mo na yung details na lahat ng details like computation, location, tsaka requirements. Tapos nagkakatanungan kayo ni client tungkol sa financing naman and kung ano yung kailangan niyang i-prepare, paano yung reservation process, mga ganyan lang oras, tama? So ngayon, next niyan, iti-tripping mo siya. So ngayon, kapag na-tripping mo na siya, mataas yung chance na gusto niyan bumili. Kasi sa messenger pa lang, nasabi niya na yung computation, tsaka yung requirements. Tapos sa tripping pa lang, sa tripping pa lang, gagalingan mo na. Kasi mataas yung chance na bibili siya. Why? Kasi syempre, nakita niya na yung computation tsaka yung requirements. Syempre, tapos nag-go pa rin siya. Ibig sabihin, mataas yung chance na bibili siya. Why? Syempre, ikaw makita mo yung computation, ay mataas pala. Ay wala akong ganyan requirements. Sa tingin mo, pupunta ka pa sa site? Di ba hindi na? Kasi magsasayang ka lang ng oras dahil hindi mo naman afford, hindi mo naman kaya i-comply yung mga requirements. So, pero still pumunta pa rin yung client mo. So, tendency, mataas talaga yung chance sa bumili siya. Tama? So, yun din yung kailangan mong matutunan talaga. Sa online pa lang, try to convince them. Try to persuade na mapapunta sila sa site. Basta mabigay mo na lahat ng details. Kaya nga sabi ko, the moment na magti-tripping kayo niyan, mas maganda, ma-explain mo na sa kanya lahat. Kasi sa tripping, closing na lang yan. Bibili na lang yan talaga. Sabihin mo, kung nalatag mo na lahat sa messenger pa lang, sa inquiry pa lang, sir, if ever mag-tripping tayo, pwede kayo magdala ng basic requirements or initial requirements like ng COEC or valid ID. Para just in case lang naman, sir, na magustuhan mo yung unit, pwede na natin siyang i-hold or i-reserve. Yun lang sabihin mo. Para after that, edi mas confident ka na umarap sa kanya kasi alam mo, yung kliyente mo, sure buyer to. 'Di ba? Kasi baka mamaya, papupuntay mo sa site, hindi naman pala, sayang lang yung oras mo. So, mas maganda talagang ikaw mismo, personal, na natututo rin talaga. Alam mo na kung paano mo ilalatag. Sa messenger pa lang, nalatag mo na. Pag nagkita na kayo sa tripping, ilalatag mo lang ulit. Ganun lang din ang sasabihin mo. Okay? Follow-ups naman. Siyempre, after ng tripping, na-explain mo na, nagustuhan niya na. And then, pagka-uwi niya, after, maganda na ito, guys, meron tayong tinatawag na 48 hours rule. So, yung 48 hours rule, 2 days or 1.5 day, follow-up mo na yung kliyente. Pag nagiwalay na kayo sa site, tapos nakauwi na siya, kung sino yung unang mag-chat, talo. Sabi nga. So ngayon, kapag nag-chat yung kliyente mo, sir, nga pala, ano nga ulit yung computation, ano? Kasi pag nag-chat yung kliyente mo, may gusto siyang malaman, meron siyang hindi naintindihan. Or next niya, naghanap na siya ng requirements. Ano yung ipe-prepare niya? So basically, mataas yung chance na bumili. Pero kung hindi na nag-reply, pa-follow up mo siya. Baka mamaya nakalimutan ka na niya, busy lang talaga. May mga ganon. Pero kung sino yung unang mag-chat, talo talaga siya. Kung una nag-chat yung kliyente mo, mas mataas yung chance sa bibili yun. Tama? Importante yung follow-ups. Like yung mga nakausap nyo nakaraang araw, try mo i-follow up sila. Hi sir, this is Jude. Actually, ongoing pa rin po yung promo natin ngayon. So now, meron tayong bagong open na building. If ever you have questions, concerns, message nyo lang po ako anytime. And sir, don't worry pag may mga referrals, etc. Ganun. So, wag yung parang atake mo, binibenta mo sila kagad. Follow up mo sila with updates. Parang ina-updates mo lang sila. Ganun gawin mo. Next is reservation process. So, syempre, after mo ma-follow up, na-remind na siya, and then nakapag-reserve na siya. So, sa reservation process, samahan mo yung client. Ang reservation process, actually, 3 hours lang naman talaga yan eh. Kaya lang tumatagal dahil, of course, marami bumibili. So, maraming possible na pwedeng mangyari.
Tsaka, importante rin yung ano guys, qualification. So, ngayon kapag nagsisimula ka pa lang, paturo ka kay leader kapag kina-qualify mo yung mga yung mga details ng client mo. Kasi baka mamaya, pagpunta niya sa site, yung income pala ni client, 40,000 lang pala. Eh, meron tayong required income. So, basically, kulang, di ba? Hindi siya inabot. So, anong kailangan? 58,000, di ba? Or 60,000, mas maganda. So, sayang naman, ay, sir, medyo kulang yung required income. Kasi 58,000. So, syempre, baka mamaya magalit pa sa'yo. Ay, ganun ba? Eh, hindi mo naman sinabi. So, maghahanap pa ng co-borrower yan, tama? So, syempre, paghahanap ng co-borrower, syempre, hindi naman yung ganun kabilis na para bang magpiprint ka lang. So, syempre, sayang yung oras na sana i-reserve nyo na yung unit. Pero dahil hindi mo na-qualify mabuti lahat, hindi ka nagpatulong kay leader, so sayang yung punta mo, yung effort mo, tsaka dun sa kliyente. Eh baka mamaya magtampo or baka magalit pa yung kliyente mo, sabihin hindi mo naman sinasabi. So, tendency, baka mag-back out, di ba? Yung kwento kanina, di ba, ni Ma'am Marby, ewan ko parang yun yung narinig ko na magre-reserve na sana, hindi natuloy dahil may kulang na requirements. Tama? So, ganun yung pwedeng mangyari. Kaya maganda sa messenger pa lang, kung alam na, kung na-tripping mo na, tapos bibili na yung kliyente, pagpunta niya rito, dun pa lang sa messenger, i-qualify mo na lahat, i-check mo na lahat. Guys, kahit yung mga small detail, kunwari, 58,000 yung required income, tapos 57 lang yun sa client, kulang pa rin yun. Kailangan pa rin ng kailangan pa rin ng co-borrower. Kulang pa rin yun. May client last time, 10 piso lang yung kulang. Nagganap pa rin ng co-borrower. So, importante talaga yung proof of income, guys. Yun yung hindi dapat mawala. Pwedeng mawala yung other requirements, mga basic, pero yung proof of income, kailangan talagang tamaan siya. Doon kasi magbe-base si DECA. Siyempre, may loan na tinatawag, so kailangan may yung capacity ng client makapagbayad ng loan. So, kailangan tinamaan talaga siya. Okay? Agent's reservation. So, next on, pag na-reserve mo na yung kliyente, merong after sales. Siyempre, of course, may mga tanong yan. Sir, nga pala, kailan nga ulit turnover? Magkano nga ulit yung move-in fee or installation ng tubig kuryente or may mga iba siyang katanungan, etc. Diba? So, mas maganda, ikaw mismo na alam mo rin siya. Or kung hindi mo alam, na magtanong ka sa leader mo. Hindi pwedeng malaman lang tayo. Diba? Kasi baka mamaya, yung client mo mismo, maguguluhan siya. Diba? Kaya mismo ikaw, kung hindi mo alam or hindi ka sure, tanong mo na lang kay leader. Ha? Ayan. So, working smart. So, sa working smart, eto naman yung ikaw to. So, ngayon, yung commission mo, let's say, 40,000. So, 40,000. So, i-divide mo lang siya sa dalawa. Equals 20,000. Kumbaga, dalawa kayo. Ikaw, tsaka yung referral mo. Tama? Ngayon, kumbaga, itong mga referrals mo na to, iba't ibang lugar sila. Iba't ibang industry or iba't ibang trabaho ang ginagawa nila. Sila mismo yung mga magiging referrals mo. Isipin mo, sa 50 referrals mo sa isang buwan, 10 lang dyan yung mag-refer sa'yo ng kliyente. Meron ka ng 10 benta. So ngayon, sa 10 benta mo na yon, meron kang 20,000. Tama? So isipin mo 20,000 times 10. 200. Tama? So basically, mas malaki pa rin yung kinita mo, which is ikaw to, dun sa mga referrals mo. Yes, lahat sila may 20,000. Of course, syempre, isa lang naman yung nirefer nila. Pero ang dami mong referral. 10 referral mo ang nagbigay sa'yo ng benta sa isang buwan. Tag-iisa lang benta sila. So, meron kang 10 benta. So, kumita ka ng 200,000 sa isang buwan. See? So, paano ngayon kung mas marami pa? Yes, naintindihan natin yan, sir, hindi naman nag-refer eh. Hindi nga natin alam kasi kung kailan sila mag-refer. That's why kailangan nga kasi tuloy-tuloy ka lang every single day. Kumbaga may kasabihan nga, there's a time for planting, there's a time for harvesting. Hindi naman porket ginawa mo yung referral ngayon, mag-refer na yan bukas. Pero may ganun. But very rare. Hindi lahat ng makakausap mo ganun siya. Kumbaga, hindi naman lahat ng dumadaan dyan sa harapan ni DECA bumibili. Tama? So, ngayon, ang kailangan mo lang talaga, ano ka lang, kausap ka lang ng kausap. Para siyang balot, di ba? Yung balot nga, di ba? Hindi, pag sumigaw ng balot, sa tingin mo, ilan yung possible na makarinig? Di ba madami? Pero sa dami nun, hindi naman lahat bumibili, di ba? Minsan nga walang bumibili. Tama?
So ngayon, ikaw, parang ganun lang din. Tuloy-tuloy lang yung pagsigaw mo or tuloy-tuloy lang yung pag-market mo ng kay Deka, pagpo-post mo, kasi meron at meron talagang bibili dyan. Ang kailangan mo na lang gawin is magtuloy-tuloy ka. So isipin mo, sa isang buwan, maka 10 units ka. So 200,000 pa rin. Tama? Next is, who can be your referral or business partners? Sino ba yung mga pwede mo mga business partners? Oh, ito, number 1, siyempre, buyers, di ba? Or kung buyers naman, kung may buyers ka na, mas maganda kasi meron ka ng katulong mag-market. Kasi sila yung number 1 na mas effective. Why? Kasi kaya nga sila bumili dyan eh. Di ba? Dahil, eto na nga eh, proof sila. Proof sila na maganda yung Deka talaga dahil bumili sila. Tama? So ngayon, ang kailangan mo lang gawin is turuan mo siya ng basic kung paano din siya maghahanap ng benta or kung paano rin siya mag-o-offer sa mga kakilala niya. 'Di ba? Tuturuan mo siya ng basic knowledge para pag di na kayo magkasama, siya na mismo yung balang kumausap dun sa mga kakilala niya bilang mga bebentahan din niya. Tama? So next is OFW. Sino rito may mga kakilala ng OFW? For sure lahat, no? Wala kayong kakilala, kawawa naman kayo. Yan. So, kumbaga, yung mga kakilala nyo, itap nyo sila. Sabi nyo, tita, tito, ma'am, nag-ano na kasi ako kay Deka eh, naghahinte na ako kay Deka eh. So, just in case, baka may kakilala kang naghahanap ng kondo, o kaya kakilala ka dyan sa ibang bansa. So, yun yung gawin natin. So, kausapin mo si leader na tulungan ka niya na kausapin yung mga referrals mo through via Zoom, or kung nandun sila sa ibang bansa, video call or via Zoom, ganun. Para yung referral mo ron, siya nila yung bahala maghakot. Kakausapin nyo na lang yung mga kliyente. Okay? So, OFW. Ito yung mga referrals talaga sa ibang bansa. Next is government employees. So, itong mga government employees na to, ito talaga mga potential din yan. Kasi, you can convert sila sa being a client. 'Di ba? Kasi itong mga to, mga potential to eh, dahil government. Ito, mga magagandang trabaho niyan, talagang, lalo na yung mga nasa private, talagang kumikita yan ng magaganda. 60,000 pataas, karamihan ng ano dyan. So ngayon, aralin mo kung paano mo sila mako-convert bilang kliyente muna. Tapos maging referral mo sila. So, papaintindi mo na lang, bakit nila kailangan bumili. Sabi mo ito, pwedeng 10,000 cash out lang, walang down payment, and then after that, 2 months, ubi na, pwede na nilang parentahan or rental business ang gawin nila para for passive income. Yun yung sabi mo sa kanila. And then after that, baka may kakilala sila, ipakilala nila sa'yo, tapos ikaw mismo. Siyempre, kapag nire-refer sa'yo, make sure gagalingan mo rin para talagang mako-close deal mo siya. Kasi baka mamaya referral mo, nagbabato na ng marami sa'yo, tapos wala ka nako-close deal. Ano ba tong si referral ko? Wala pa nako-close deal. Sayang naman yung mga binabato kong kliyente. Baka mamaya sa iba niya na iba to yun, di ba? So, siyempre, nag-expect sila na mako-close deal mo para meron silang income. Okay? So, agents from other developers. Yan. Ito naman yung mga agents from other developers. Ito naman yung mga ibang ahente na nagbebenta sa ibang project like SMDC, Ayala, DMCI, or dyan sa Oasis. Iba-iba eh. Maraming mga condominiums and maraming ibang ahente. Even yung mga ahente ng kotse, insurance, lahat din yan. Pwede mo silang gawin ding business partners. O ito, baka pag may kakilala ka naman, kunyari pag high-end, o ito, hindi naman lahat ng makakausap mo is mga nasa 20 million pataas ang kayang bilhin. Yung iba dyan, middle class lang din. So, ngayon, ito, para kung sakali yung benta pumasok pa rin sa atin, i-refer mo lang sa akin, ako na yung bahala mag-asikaso. Tapos ngayon, pag ako naman, nalilitan kay Deka, ibabato ko sa'yo, di ba? Kumbaga, ex-deal kayo. Yun yung sasabi mo sa kanila. And then, referral, yun yung sasabi mo sa kanya. Para kung sakasakali, walang tapon. Tama? So, relatives and friends. 'Di ba? Kumbaga, ito yung warm market. Mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. KKK, 'di ba? Tinuro sa atin yung KKK system. Na itong KKK system natin na to, kailangan itap natin para alam nila. Kailangan kasi malaman nila na nag-aahente ka na kay Deka. Why? Kasi baka mamaya, sir, ikaw, makita mo yung kamag-anak mo dyan o kaya yung kakilala mo dyan sa Deka. Uy, tita, ba't kayo nandito sa Deka? Ay, bibila ako ng unit. Hala, nag-aahente na ako kay Deka. Dapat sa akin na bumili. Dahil hindi ka nagpo-post, hindi mo pinapangalandakan na ahente ka na, hindi nila alam. Ay, ganun ba? Hindi ko alam na ahente ka na. Sayang naman. May kausap na siyang ahente. 'Di ba? So, sayang, baka mamaya, mahirapan na tayo na
kunin yung kakilala mo pa or kaibigan or kamag-anak mo na sa'yo bumili dahil may una ng ahente na nakausap siya before. Diba? Kaya maganda, ngayon kung nagsisimula ka, ipangalandakan mo talaga, ipagsigaw mo na nag-aahente ka kay Deka. Kasi sino nga naman ang bibili sa'yo kung hindi nila alam na nagbebenta ka? Tama? Agree? Next, anyone? Lahat. Strangers. Sabi nga, di ba may mga caption na strangers make you rich. You'll never know kung sino yung matatap mo. Diba? Hindi mo alam kung sino yung pwede mong makausap. So, hindi kasi natin alam kung sino talaga yung pwede natin makausap eh. Like yung katabi mo sa jeep, baka mamaya may kakilala palang chairman o kaya may kakilala palang kamag-anak na magdadala sa'yo sa mga tamang buyers. Diba? Dahil sa naintindihan nila, nakikita sila ng malaki kapag pag share mo sa kanila yung opportunity, sila na mismo yung maghahanap. Pangalawa, baka mamaya may makausap kang tao na nangangailangan talaga ng pera. Kahit walang kakilala yan, maghahanap yan ng mga buyers, maghahanap yan ng mga kliyenteng mabibentahan. Kasi kailangan niya ng pera. 'Di ba? So, gawin mo, strike anywhere talaga. Lahat, kausapin mo. Huwag ka munang mamili. Hindi pa ito yung time para mamili tayo ng kakausapin. Kailangan nga kausap ka muna ng kausap. 'Di ba? Para ma-develop yung communication skills mo and yung presentation skills mo. Mas ma-develop siya. Kasi the more na marami kang kinakausap, the more na yung question paulit-ulit lang, the more na nagsisink in sa'yo. Kasi paulit-ulit lang yung tanong. 'Di ba? Ma'am, yung nagiging tanong sa'yo ng client mo, yung next client mo, ganun din yung magiging tanong. Sa'yo, sir, yung nagiging client mo nakaraan, tapos yung mga nagiging client mo kahapon or today, ganun yun din yung tanong. Tama? Paulit-ulit lang siya. So, ang kailangan mo lang gawin is mas damihan mo pa yung kausap. Hanggang sa gumagaling ka na, nag-i-improve na yung the way mo i-deliver yung message, the way mo kausapin yung kliyente, nag-upgrade na, nag-i-improve ka na. Hanggang sa, hindi mo alam, gumagaling ka na, unti-unti, naku-close deal mo na pala. 'Di ba? Mas gumagaling ka na sa pagkausap. Kasi nga, paulit-ulit mo na siyang ginagawa. Kasi ako, believer din ako ng isang bagay na kahit anong bagay yan, kung hindi ka marunong, believer ako na the more na ginagawa mo siya everyday, kahit ano, basta ginagawa mo siya everyday, gumagaling ka. Pansinin mo, kung may isang bagay ka ngayon na alam, or marunong, or magaling, nung nagsisimula ka sa bagay na yun, hindi ka rin naman marunong. Hindi mo rin naman alam gagawin. Pero dahil sa inaraw-araw mo siya, talagang namamaster mo na. Tama? So, kailangan mo lang gawin dito sa ginagawa natin, parehas lang naman to. 'Di ba? Mas ganahan ka nga kasi the more na ginagawa mo siya everyday, gumagaling ka. The more na gumagaling ka, mas bebenta ka. At mas malaki yung potential na income na naghihintay sa'yo nang wala ka nilalabas sa punan. Tama? So, ganun siya. Next, why do people refer? Bakit sila magre-refer? Product is good. Kailangan kapag mag-ano ka, pag magkakausap ka ng referral mo, bakit sila kailangan mag-refer? Ipapaintindi mo rin sa kanila. Eto guys kailangan kung ano yung binibenta mo, yun yung pinakamaganda sa'yo. Parang girlfriend or boyfriend mo lang yan. Siya yung pinakamaganda sa'yo. Yung mga panahon na yun, mahal mo siya. In love ka sa kanya. Hindi naman siya ganun kaganda, pero dahil in love ka sa kanya, pag sinabi ng kasama mo na hindi naman siya maganda, isipin mo, hindi maganda siya. Di ba? Kumbaga, pinagtatanggol mo siya. Why? Kasi nga, in love ka sa girlfriend or boyfriend mo noong mga panahon na yun eh. Pero after that, yung mag-break, ang pangit pala nun. Mapaisip ka. So ngayon, dito sa atin sa Deka, ganun din. So ngayon, pag sinabi ng ibang ahente dyan or ng ibang tao, ay, binabaha naman dyan eh. Ay, ano pa ba yung pwedeng makita na mali? Tignan mo ako, wala akong makita. Kasi, ganun ko kumahal si Deka. Why? Syempre, ito yung magpapayaman sa akin eh. Gagalingan ko lang eh. So, tignan mo, wala akong maisip na negative, di ba? So anyway, like kunyari, oy, binaba naman dyan eh. Ay, wala namang swimming pool dyan eh. So ngayon, ikaw, paano mo siya i-convert yung kliyente? Paano magiging maganda sa kanya yung paningin niya kay Deka? Diba? Paano mo siya may pagtatanggol? So syempre, dahil gusto mo si Deka, wala ka ibang sasabihin, i-convince mo lang yung tao na magustuhan niya rin si Deka. Yun lang yung pinakakailangan mong gawin doon. Kasi sabihin, ay, binaba naman dyan eh. Tapos react mo, oo nga, ma'am, may binaha nga kami nakaraan eh. Ano sasabihin ng kliyente sa'yo? O, tingnan mo, binaba. Wala naman kayong swimming pool dyan. Kaya nga, ma'am, gusto ko maligo rin eh. O, so, di ba? Ano lang sasabihin ng kliyente? O, tingnan mo. So, ngayon, mali yung ganun response. Sabi mo,
Wala naman swimming pool dyan, sir. Yun nga lang eh. Yes, ma'am. Actually, kaya po walang swimming pool. Kasi this is urban. Urban meaning residential. So, ma'am, pag residential ang isang condominium or even yung townhouse, maraming nakatira talaga dyan. So, tendency, ma'am, ang swimming pool, kapag marami nakatira sa isang community, baka mamaya, ma'am, pagbaba mo pa lang ng bahay, pagbaba mo pa lang ng condo mo, 30 katao na yung nasa swimming pool. So, hindi mo rin may enjoy, ma'am. Yung sasabihin mo sa kliyente mo. Tama? So ngayon, pangalawa ma'am, pag may swimming pool dyan, yung maintenance is very high maintenance yung mangyayari. Baka maya-maya, amoy Sonrox na, amoy chlorine na palagi kasi nililinis lagi. 'Di ba? Kasi ang daming gumagamit. So tendency, tataas yung value. Pangalawa, dahil high maintenance, mas mahal yung magiging gastos. So tendency, mas magiging mahal yung presyo. Basically, possible yan. Nasa 6 million, yung 2-bedroom natin ngayon, baka nasa 5 million or more. Or baka 6 million pa yung magiging presyo niyan kapag may pool. So sabi mo na lang, ma'am, meron dito mga malalapit na mga resorts, na mga bahay na may mga yung mga resort na mga private pool na may bahay. So ganoon na lang sabi mo sa kliyente. Tsaka ma'am, may mga alam ako ditong mga resort. So tulungan kita just in case na malapit lang dito sa Deca, 'di ba? So ako pag sinasabi ko yun sa client, talaga sir, o sige, pagkano. Kumbaga i-convert mo siya, yung negativity niya na nabalitaan doon kay Deca, paano mo mako-convert si ma'am or si client doon sa positive? Hindi yung sasabayan mo siya, 'di ba? Huwag mo siyang i-interact kagad na, ay hindi mama, wag. Kumbaga, kailangan you need to learn kung kanina yung training nga, 'di ba? Kung paano mo i-object yung objection, 'di ba? Kung paano mo ma-persuade si ma'am na maging maganda na yung tingin niya kay Deca. Okay? So salesperson is good. Sino yung salesperson? Ikaw yung salesperson eh. Kumbaga bilang ahente, dapat maayos ka, yung credibility mo. Ikaw mismo, character mo, maayos ka. Kapag sinabi mong magre-refer ka ma'am, nag-refer sa'yo. Tapos hindi mo naman binigay yung 20,000. Nag-refer sa'yo, hindi mo naman sinabing bumili. Tapos yung referral mo, nalaman niya, nag-reserve, bumili. Tapos hindi mo sinabi. Tendency, di mawawala yung referral mo. Yung trust niya sa'yo, yung tiwala niya sa'yo. Kasi syempre, nag-refer siya tapos ikaw hindi ka nagsabi na bumili na pala yung kliyente ni refer niya. So ngayon, salesperson, magiging hindi niya magugustuhan yung gano'ng ano. Baka mamaya tinesting ka niya. Meron pa pala siyang may mga alas pa na iba pang ibabato sa'yo. 'Di ba? Pero dahil sa isang benta, sa 20,000, nagpakilala ka. 'Di ba? So sabi nga, 'di ba, mas magandang maubos ang pera mo kaysa naman masira yung pangalan mo. Kasi yung pangalan mo hindi na pwedeng mapalitan yan eh. 'Di ba? Yung pera naman, benta ka lang ulit eh. Wala naman punan eh. Wala kang pera, benta ka na lang ulit. Kaysa naman sira yung pangalan mo. 'Di ba? Like ngayon, guys, 'di ba ano na ngayon? Social media na rin. Mahirap mag-post, 'di ba? Tsaka mamaya, ang tao, 'di ba, yung mouth marketing. Mouth marketing na tinatawag. Ay, di yan, wag ka nang umano diyan, kilala ko rin yan. 'Di ba? Chinichismis ka. Parang ikaw lang din yan eh. Kunyari, example, pag kumain ka sa isang restaurant, tapos nagustuhan mo, masarap, maganda yung venue, maganda yung view, yung ambience. Di ba minamay day mo? Di ba sineshare mo sa kakilala mo, uy, oo, ganda dyan, dito na lang kayo pumunta, maganda rito, maganda dyan, ganyan, etc. Di ba sinasabi mo sa kanila? Kasi, good experience. So, dito sa atin, ganun din. Pag good experience sa'yo, yan, tumalon na tayo, good experience sa'yo ng kliyente, or good experience sa'yo ng referral mo, sila na mismo yung, uy, kay Jude, doon ka na kumuha. O yung ahente ko, maayos yan. Nagbibigay ng commission yan. Diba? O kaya maayos yan, marunong yan kumausap talaga ng kliyente. Professional yan. So, gaganahan sa'yo yung di ba? Yung mouth marketing, di ba? Sineshare ka ng referral mo or ng kakilala mo dun sa mga possible clients. Kinikwento ka nila na maayos yung background mo. Kasi nga, maayos kang tao kapag kausap ka. Ganun yun. So again, ingatan mo yung pangalan mo. Pero hindi ko naman sinasabing huwag mo ingatan yung pera mo. Siyempre, pahalagahan mo rin yan, di ba? So, importante lang yung pangalan mo na maayos ka. Sabi nga pag sinabi yung pangalan mo, ano yung may isip? Judocero. Yan, okay naman yan eh. Maayos yan kausap. Pag Judocero, wala yan, wag na yan, wag ka na dyan, di ba? So, alin doon sa dalawa yung pipili mo. Ganun, di ba? So, syempre, doon tayo sa experience is good. How to make them sell for you. Diba? Paano ba? Nakakasunod ba tayo? Nakakasunod. Okay naman. Question. Baka may question. Wala pa. Mamaya may quiz tayo.
Dapat, alert kayo ha. May quiz tayo, tsaka may recitation. Okay? So, dapat nakakasunod kayo o masyado tayo mabilis. Hindi naman nabibilisan masyado. Sige, sige. How to make them sell for you. Paano mo sila mapapagawa magbenta? 'Di ba? O paano mo magagawa na magbenta sila sa'yo, para sa'yo? Yeah. So, number 1, syempre, income. Syempre, baka kailangan talaga nila ng income, 'di ba? Kasi syempre 20,000, sabi nga ng isang referral ko last time, 20,000 mag-refer lang ako. While ito 20,000 to 25,000 tatrabawin ko buong buwan. Tapos sir, ako sa'yo magre-refer lang 20,000. May ganun, 'di ba? May makakausap kang ganun. Nandun na sa income, magre-refer sila, kikita sila. Again, kailangan maayos ka pa rin kausap. Next, incentive. Sabi mo na kung medyo tumataas na yung rate mo, sabi mo na, ma'am, eto, kapag nakapag-refer ka ulit sa akin, bukod sa another 20,000, may isang sakong bigas pa. Nagigets na yan, ganun ka. Kung magalalaroin mo lang yung commission mo. Kasi syempre, inisip mo naman pag bumenta ka, pag nakapag-refer siya, meron kang benta, ang benta mo 40,000. O yung 20,000, kanya. O, magkano yung sakong bigas ngayon? 1,300? O, yung another 20,000 mo, bawasan mo lang ng 1,300. Pero at least, nag-refer siya ulit. Mas mabilis yung, kumbaga mas gaganahan siya. Kasi may isang sakong bigas na, bukod sa 20,000. Kumbaga lalaruin mo lang talaga. Hanggang sa malaki na kinikita niya, possible, mag-commit na talaga siya at mag-ahente na siya. Diba? Full-time na siya. Ganon. So, depende kung anong incentive yung gusto mong bigay. Gusto mo, ma'am, sige ma'am, pag ganito, nakapag-refer ka ulit, treat kita sa gantong restaurant. Diba? Mga ganon. Depende sa'yo kung anong incentive yung gusto mong bigay And then, after that, friendly gesture. Kailangan pagkakausap ka talaga, yung maayos ka na tao. Tsaka pagkakausap ka ng referral mo, "Hi ma'am, kamusta na? O ma'am, saan ba galing yan?" Kumbaga parang kinakaibigan mo, 'di ba? Building rapport or establish rapport. 'Yun talaga yung first part. You need to establish rapport talaga. Hindi pwedeng nagkita kayo, "Oh ma'am, nasaan na yung client natin? Nasaan na yung benta natin?" 'Di ba? Hindi naman pwedeng benta kagad. Maganda yung, "Oh ma'am, kamusta? Saan ka galing yan?" Ang ginawa mo ron. 'Di ba parang ako nga minsan pag nag-tripping ako, nandun na pala kami sa loob ng site, ang dami na pala namin napuntahan, or nakapag-ikot na pala kami, hindi ko pa rin nalalatag sa kanya yung details. Kasi nga, ang dami na namin napagkwentuhan. 'Di ba? Kasi, sometimes, sales is a transfer of emotion 'di ba? Kumbaga, it's a building connection. 'Di ba? Sabi nga, business is relationship. Not just total na benta-benta, pera-pera. 'Di ba? Ang tao pa naman, alam mo naman yung panahon ngayon, di ba? Ay, bebenta lang ako nito. Uy, kukomisyonan lang ako nito. So, maganda, habang magkasama kayo, kausapin mo lang. Ang client, gusto rin niya, nagsishare sila ng kwento sa'yo Nagsishare sila kung ano yung ginagawa nila. "Ma'am, ano pala yung work mo ulit?" Ilang years ka na dyan, ma'am?" "Ano ba yung pinaka-work mo dyan, ma'am?" "Ano ba yung ginagawa mo dyan, ma'am?" Talaga? "Oh, galing mo, ma'am." Parang they love to compliment what's they're doing. Nagigets nyo? So, yun yung magandang gawin mo. Not just, nagkita kayo sa showroom, "Hi, ma'am. Ma'am, ito nga pala yung condo na binebenta natin, ma'am. Ito nga pala, 30 square meter, wala tayong down payment." Maganda naman yun. Walang down payment. Pero, ano ba naman, "Oh, ma'am, kamusta? Yung biyahe mo, kamusta? Tubig? Ma'am, may tubig tayo dyan. CR, ma'am, may perbo bago tayo mag-start. CR." Pag sinabi niya, "Okay lang, sir. We can start na." Di, tsaka ka lang mag-start, diba? So, mas maganda, yun yung unang atake mo muna. Huwag mo munang bentahan. Kasi baka mamaya, binentahan mo, sa biyahe pa lang may negative na nangyari. Halimbawa, nag-commute siya, yung sinakyan niyang bus, may something na nangyari, may aksidente, maraming pwedeng mangyari, di ba? So, maganda, ikaw mismo na kino-compliment mo muna sila. Eto, bigyan ko kayo ng tip. Sige kunyari, nag-meet kayo, "Hi ma'am, kamusta? Ma'am, you look good Ang ganda ng nyo ngayon Ay, anyway, ma'am, oo nga pala. Parang ita-transfer mo kagad. Hindi pwedeng benta-benta kagad. Yung parang pupurihin mo ng konti. "Ma'am, okay yung shoes nyo Actually kasi yung pamangking ko, naghahanap ng ganyang shoes." "Ay, ma'am, anyway nga pala." Parang ita-transfer mo, parang babatiin mo lang konti yung kung ano yung suot niya, kung ano yung damit niya. "Ma'am, okay yung shirt nyo ngayon saan nyo nabili yan, di ba? Kasi yung pamangking ko, magbe-birthday siya Plano ko sana bilan ng mga ganyan. Hindi ko alam ano tawag dyan. Nagigets nyo? Nagigets nyo ba? Hindi nyo nagigets. Di ba? Pero nagigets nyo. Ganun. Kasi it's a one way of selling.
Kumbaga, kino-complement mo yung kliyente. Hindi yung benta-benta, 30 square meter, 10,000 cash out, no down payment. Basic na yun eh. Maganda yung ibibigyan mo muna ng konting touch yung kliyente. Diba? Ma-appreciate niya yun. Sir, tubig. Sir, something to offer. Diba? Yan. So, saan tayo? Credibility. Friendly gestures, nakuha nyo? Gets naman, gets. Next is credibility. Guys, the power of credibility, kahit hindi mo kasama yung kliyente, iba yung impact sa'yo kapag sinabag narinig niya yung pangalan mo. Ang kliyente kasi, bago yung mag-inquire sa'yo, mag-inquire na yun sa iba. Bago yung mag-inquire sa'yo, chinik ka na niya. Sino ba to si Jude Docero? Click ko nga yung Facebook na ito. So, kaya nga maganda, nililinis natin. Kasi, ang panahon ngayon, ang Facebook na ang bagong resume. Kaya kailangan careful ka kung ano yung ilalagay mo dyan. Baka mamaya, ang nakalagay dyan, maraming shares na kung ano-ano, diba? Tulad ng sinabi ko kanina. Kaya kailangan malinis, maayos, and presentable ang Facebook mo talaga. Huwag yung pag-scroll ng kliyente, 10,000 cash out condo, okay. Pag-scroll ulit, deka. Pag-scroll ulit, tulpo na. Pag-scroll ulit, negative na. Di ba? Iba. Di ba? So maganda, yung maayos. Di ba? Hindi ko naman sinabing talagang totally presentable, totally professional. Basta yung maayos lang. Yung sapatos mo ilagay mo sa kliyente. Kapag ikaw yung bibili ba, ikaw yung kliyente. Tapos chinek mo yung Facebook mo. Sa tingin mo, bibili ba yung kliyente? Or, sa tingin mo, mukhang maayos ba? Sa view ng kliyente. Kung hindi pa, trabahuin mo yun. Ayusin at linisin mo yung Facebook mo. Diba? Unlike, o kaya mag-leave ka na sa mga group na hindi makakatulong sa'yo. Diba? Yung mga negative, diba? So, may separate training tayo para dyan, which is the digital marketing. So, importante rin kasi yun, guys. Kasi makaka-apekto naman yun sa mindset mo. Diba? So, credibility. Yan. Pag narinig ng client or ng tao yung pangalan mo, ano yung maiisip nila? Ano yung maririnig nila? Diba? Kasi people buy to people they like. People buy to people they trust. Diba? Ganun talaga wala tayong magagawa eh. Kunwari ako, ahente. Tapos ikaw, kliyente. Tapos yung kliyente mo, may kakilala rin palang ahente. Kanino siya bibili? Kahit ako na yung unang nakausap. Diba doon siya bibili? Sa kakilala niya. Kahit ako yung unang nakausap. Why? Kasi kakilala, build na yung trust. May relationship na sila. Tama? So, kaya pag may kliyente ka, habang mainit pa, i-reserve mo na kagad. Kasi baka mamaya, kamag-anak pala si sir. So, baka mamaya maunahan ka, di ba? Kaya maganda, pag may kliyente ka, hot market yan, huwag mo nang hayaan malamig. I-reserve mo na kagad. Guys, may mga buying signals naman eh. Maraming buying signals. Kailangan may idea ka, what is the buying signals. Diba kanina tinuro? How to make sale? Tama, sa how to make sale. Buying signals, decision makers. So, credibility, binibuild yan. Sometimes, it takes years para ma-build. Why do relationship break? Bakit nawawala yung mga relationship break? Parang partner mo lang to eh. Parang girlfriend mo lang to eh. Diba? Communication barrier. Bakit nga ba nagbe-break? Diba? Bakit nga ba kayo nagbe-break? Diba? Tingin mo ikaw, bakit ba kayo nag-break? Saan na nakarating, no? Bakit nga ba nag-break ang communication nyo, ang relationship mo ng kliyente or ng referral mo? It's always the communication. The most important thing in business is communication. Meron tayong tinatawag ditong 3C. Communication, coordination, and cooperation. So ngayon, importante doon is the communication. Kasi it's always have the communication. Kahit saan ka man pumunta, lalong-lalo na sa sales, yan ang practicein mo talaga. How you communicate people. How you communicate your clients. Through listening, through talking, diba? Kasi nagbi-build ka eh. So baka mamaya kaya naghiwalay kayo ng ex mo kasi baka mamaya wala nang communication. Tumatakot na kaya kayo naghiwalay or nawalan ka na ng relationship dun sa nasira yung relationship mo sa referral mo or sa client mo because hindi ka na nagpaparamdam. Na-reserve na yung client niya, ni-refer sa'yo, wala ka ng chat. Diba? Naka-block na siya. So masisira yung pangalan mo sa kanya. Diba? So wag na wag mong sisirain yun. Diba? Dapat nga, pag-reserve na pag-reserve, o kaya habang nire-reserve, ma'am, re-reserve na natin sa araw na to, ma'am, kailangan makapunta ka. Diba? Para mas ganahan yung referral mo. Nandun yung referral mo together with their clients. Diba? Para mas, sila, ganahan sila, ma'am, ito maganda. Next time, dapat nandun ka na para pag na-close deal, alam mo na kung paano gagawin. Diba? So, leverage mo na siya. Makikita mo na, ma'am. Diba? So, next is communication para mas ma-develop mo siya. Kumausap ka lang talaga.
Walang ibang paraan. Kita mo yung mga pipe, di ba gumagaling sa senyasan kasi nga, yun yung yun yung way of communication nila. Di ba? So ngayon, ikaw, para gumaling yung communication skills mo, salita. Di ba? Kailangan mo magsalita. Yeah, guys, wag mong tipirin yan. Di ba? Palagi ka naman meron yan, nagpo-produce lagi yung katawan natin yan. Wag mong tipirin yan, di ba? Kailangan magsalita ka na magsalita, di ba? Tsaka mabubulok yan pag di ka nagsalita. Joke lang. So, communication barrier, di ba? Huwag mong puputulin yung communication mo dun sa tao na yun kahit sobrang dami mo na nakakausap. Dapat nga, meron kang GC together with your business partners or referral partners, di ba? Hi guys, musta kayo? Just in case, I'm here in Deka lang. Just to update everyone na meron tayong promo ngayon nakapag-tripping, meron bigas or merong cash incentive ang company natin If ever, pag may mga client kayo, refer nyo lang sa akin. Ako nang bahala. Alam ko, busy ka, kung nasan ka man, sa trabaho, etc. Let me assist your client. Ganun. Di ba? Parang updated sila. Uy, si sir, maayos talaga to. Okay, na-update kami. Sir, thank you meron nag-like, meron nag-heart, merong nag-reply. Di ba? Ganun yung reaction nila. Next, unfulfilled promises. Yan. Kumbaga, nag-promise ka. Ma'am, pag nakapag-refer ka sa akin, meron kang 15,000, meron kang 30,000, 20,000. Kumbaga, ang dami mong pre-promise, pero hindi mo naman pala na-sustain, hindi mo naman pala nagawa. Diba? Kasi nga, todo promise ka lang talaga, hindi mo naman talaga ginagawa. Next, bad experience. So, maraming klase ng bad experience Number 1 talaga yung communication. Diba? Baka mamaya, hindi mo pinakisamahan ng maayos yung business partner mo o kaya yung kliyente mo. Kasi why do relationship break? Related naman to sa lahat Business partner man yan, or client man yan, or even yung partner mo man yan. Kapag hindi to nangyari, lahat yan magbe-break. Dapat good experience talaga sa'yo. Okay? Question. Nakakasunod naman. Patapos na tayo, sige. So, tips. Gamitin mo tong tips na to sa kliyente baka mamaya saan mo gamitin. So, tips para may strength ang relationship daw, sabi ni sir Saan pala ginamit? Sir, sinagot na ako. Kasi ginamit ko yung tips mo. Aba, kasalanan ko ba? Sabi ng leader mo, naturuan kita ng Anyway, yan. Tips para mapastrength mo ang relationship mo doon sa client or sa business partner mo. Number 1, extra mile. What is extra mile? Ibig sabihin ng extra mile, kunwari, 9 p.m. na, 10 p.m. na, tumawag yung referral mo. Sir, may client ako dito. Ngayon lang sila available. Okay lang ba punta ka dito sa lugar na to para ma-present mo yung Deka? Gets nyo? That's extra mile. Why? Anong oras na Hindi mo naman pwedeng sabihin, ma'am, anong oras na? Hanggang alas 6 lang ang trabaho ko. Tama? So that's extra mile. Sure, ma'am. Sige, punta ako dyan. Saan po ba yan? Singapore. Layo pala, no? So, kumbaga, kung saan mang lugar, basta alamin mo, tas kaya mo naman puntahan mo. Diba? Tapos magdala ka na ng mga parapernalya mo, magdala ka na ng loan docs mo. Kasi baka mamaya, ma-close din mo yung kliyente. Di pirma-pirma na. Mas malakas ka nga, Kasi syempre, habang yung iba nagpapahinga na, ikaw umahataw, na-close deal mo pa. So, mas maganda iba yung tindig mo kapag naglalakad ka sa hawak mo yung maganda din Di ba? So, extra mile, guys. Pangalawa, ano ba naman yung may konti ka dyan? Pakape mo siya. After mo, kape kayo, ma'am, parang you are building relationship with this client, with this referral, na pakape mo siya, tapos mindsetin mo para maging aligned kayo ng mindset. Aligned, like, you are looking for client every single day. Tapos tinuturuan mo siya, ma'am, ganito ganito yung sasabihin mo, ganito yung sisend mo, ganito yung gagawin mo sa kliyente, pagkausap mo na, ganyan, etc. Parang tinatransfer mo yung kaalaman mo, how you understand the business, diba? Kasi mas naiintindihan mo yung negosyo natin kaysa sa business partner mo. Why? Kasi ikaw yung umatin ng training. Ikaw yung mas full-time, mas maraming time na ini-invest sa business. So, basically, ikaw yung mas maalam. So, yan, generous, diba? Yun nga, pakapi mo man siya or pamerienday mo man lang, diba? Para syempre, mararamdaman yung, again, sales is a transfer of emotion, diba? Para maramdaman ng business partner mo na, diba? Kumbaga, you are building the good relationship together with them, di ba? So, maging generous ka. Kahit simpleng lang. Ang tao naman minsan ganun di ba? Yung kahit simple lang or mumurahin lang, basta naalala mo siya, di ba? Ganun siya.
And then, be sincere. Maging, kung ano yung binigay mo sa kanyang incentive or kung magkano yung referral na sinabi mo sa kanya, yun yung ibibigay mo. Maayos kang kausap. So, communication pa rin talaga yan. Give what is due. Ibigay mo kung ano yung sinabi mo. Ibigay mo kung ano yung pinangako mo sa kanya. Hindi yung nakapag-reserve na pala, tapos yung commission 10,000 lang pala. Ay ma'am, ito lang pala yung commission natin. Ano lang pala to? Kulang pala to. 10,000 lang muna sa'yo ah. Tinipid mo pa bigla, di ba? 20,000 yun na sabi mo eh. Panindigan mo na talaga. Sir, 30,000 lang yung commission ko. Mo na. Hindi ka naman magkakaroon ng kliyente dahil din sa kanya. Kung binigay mo yung 20,000 sa kanya, kung ginanahan yan, inopera niya yung kakilala niya na susunod, o di another benta na naman, o di meron ka ulit benta dahil sa kanya. Give what is due. Ibigay mo kung ano yung nararapat, sabi nga, di ba? Kasi kung hindi mo ibibigay, baka mamaya, sa kasamahan mo, makilala niya, dun siya mag-repair. Di ba? Instead na sa'yo sana magre-repair, pero dahil mali yung experience, bad experience, sa iba na siya nagre-repair. Correct? So, again, sabi ko nga, patapos na tayo. Actually, last slide na to. Tips to relationship, tama ba? Extra mile, be generous, be sincere, give what is due. Okay? So, ayop marami tayong natutunan ngayon, no? And sana maggamitin nyo talaga siya. So, sige, question and answer tayo. Or sino gusto mag-take away sa mga natutunan today? Sige, kung ano yung gusto nyo sabihin. Tawagin ko yung hindi nakatingin sa akin. Uy, wag niyo kong tingnan. Tawagin ko yung nakatingin. Sige, sir, ikaw. Kala ko naman. Tawagin ko yung nag-CR. Ma'am, ikaw. Sige. Ano yung takeaway mo, ma'am? I think gusto niyo mag-talk eh. Ano yung takeaway mo sa mga natutunan or gusto mo? Sa pinangako mo. Na, ako wala akong pinangako sa'yo. Sige. Okay. Joke lang, ma'am, yan. Sige, ma'am. Sige, ma'am, tayo ka. Sa mga natutunan mo today. Kasi dalawang topic yun. Dalawang magandang topic yun eh. Diba? How to make sale, tsaka building business in real estate. Ano yung takeaway mo sa lessons? Mga napulot mong kaalaman. O, sige, ma'am. Ano tawag doon? Helping a friend ba tawag doon? Yan. Sige. Ma'am, tulungan mo siya. Ano yung takeaway mo sa training today? Ano po, yung gusto natin makabenta, syempre kailangan po muna natin maging convincing and maging sincere. Kasi po, pag na-feel po na kaya na pera lang yung hobby natin sa kanila, may isip po nila na hindi naman yun yung hobby nila kaya sila kukuha ng condo. So, Tama. dapat po, keep on mind natin sila na tinutulungan po talaga natin sila para makahanap ng bagay. And also, para maging, gagandahan po yung pagiging pananalita. Para po, makonvince din po sila na maganda po talaga yung project natin. Okay. Thank you, ma'am. Tama yun, no? Ma'am, ikaw. Ano yung magiging takeaway mo? Para po makadami ng benta, kailangan po natin ng Okay, referral partners. Kayo po. Sige. Ano yung takeaway mo sa training? Ano? It helps you to build an empire. Empire. Gusto ko yan na empire na yan. So, sige, Sir Sean, ikaw. Ano yung takeaway mo today? Sa extra mile sir is yung mga di nyo po ginagawa dati is ngayon nyo po gagawin at ayaw nyo po. Ganun sir, like parang kaya rin sir, like kapag tinatamad ka po, gagawin nyo pa rin po kasi po. Ngayon po yung sabi ng mentor nyo, Okay. Tama, no? Kahit tinatamad ka, gagawin mo pa rin talaga. Kasi that's your extra mile eh. 'Di ba? Pagising pa lang sa umaga, battle na yan. 'Di ba? Alas 6 pa lang eh. 6:05. 6:30. Uy, alas 11 na. Yeah. Yun yung number one. Talagang unang battle na kailangan mong labanan. Kasi,
Yun yung pinakamahirap sa umaga eh. Ngayon, pag nalagpasan mo siya, ano pa bang susunod na mahirap? 'Di ba? Kasi, yung mahirap, isa sa mahirap na battle sa araw, nalagpasan mo na, eh yung mindset mo, kaya mo nang daanan or lagpasan lahat ng dadaanan mo pa. 'Di ba? Tsaka for the longest time, 'di ba? Marami ka nang na-battle na nagawa, 'di ba? So kaya man. Sir, ikaw, ano yung takeaway mo? Kala mo, sir, makakaligtas ka. Sige, sir, sa training, sa lahat, ano yung masasabi mo? Ang takeaway ko lang po is, sa una po kay wala kayo maging professional pagdating sa pagharap sa mga clients. Kasi siyempre yung clients minsan, tinitingnan kung paano natin sila i-assist. Tama. Diyan naman po sa, yung business po. Build that trust Build your trust. with your referral partners po. To refer clients. Correct. Thank you. Ma'am, ikaw, you have something? Sige. Try mo lang. Oh, guys, ito, maganda dyan talaga. Itatry. Kahit di mo alam sasabihin, di ba? Hindi ka naman sasabihin, ma'am, mali yung sinasabi mo. Hindi naman kita gaganunin eh. Di ba? Kumbaga, try mo lang. Kasi guys, etong takeaway na to, dito rin kami na-develop. Malaking tulong din yung nabigay sa amin na itong takeaway na to. Promise. Kaka-takeaway. Sometimes kasi, hindi mo alam eh, pero it helps eh. It counts eh. Every single day, kaka-takeaway mo. Hindi mo alam na de-develop yung public speaking mo. Kasi nagsasalita ka eh. Hindi mo alam, natututo ka, gumagaling ka, and nakakapag-create ka ng something to say. Sige, ma'am, ikaw. Natutunan ko lang po, kung gusto mo talagang maging successful sa, sa gagawin mo, kailangan mo po siya gamitan ng time tapos effort po para, maging maganda po yung resulta ng, resulta na gagawin mo. Okay. Sige, thank you, ma'am. Ma'am Kim, ikaw, ano yung takeaway mo sa training natin? Ayun, mas aircraft. And syempre, para yung kung ano man yung tanong sa'yo ng kliyente mo sa pagdating. And if ever na parang, hindi sila pabili, makukuha mo pa rin yung loob mo. Also, yung promise na kapag may promise ka sa kliyente or referral mo na bibigyan mo sila ng ganito, kailangan ibigay mo kasi naman, babalik pa rin naman yun. Then, ayun nga, huwag ka makilala sa pera. And also, Correct. ayun yung friendly gesture mo. Presentable lang. Correct. Friendly gesture, importante rin yan. Di pwedeng papunta ka sa client mo. Angs-angs ka dyan, di ba? Ma'am, Joy, ikaw, ano yung takeaway mo sa training natin today? Yung main point ba is choose your target market and magbigay ng time, extra effort, then money. Sabi ko dito, Okay? Sige. sa referral partner, kung ano yung pinangako mo, ibigay mo. Huwag mo ibulsa. Tama. So again, yun pa rin talaga guys, dun pa rin talaga magsisimula sa kanina. Gusto mong makabenta, you need to give time, effort, money. Hindi naman ganun kalaking pera kailangan mong ilabas eh. Basta mas maraming time at effort ang bigay mo. Bebenta at bebenta ka. Sige, last one, Sir Paul. Ano yung takeaway mo, sir? Thank you naman for the advanced training. Although hindi ko na tapos hindi ko na simulan. But at least for those gray areas na kinailangan namin na malaman, nasagot naman. For me naman, I keep on learning each day. Alam ko rin naman na at the end of the day, ginaway naman. Although sabi ko nga, sarili ko, kaya ko naman eh. Pero at the end of the day pa rin, I need to take, to learn with the mentors. Kasi iba pa rin naman yung sila yung nauna. Okay. Iba yung experience nila dito compared to me as an agent. Then,
before. So, keep on learning kung anong pwedeng matutunan sa kanila. Okay. Thank you, sir. Okay, guys. So, basta ako masabi ko lang talaga, ngayon nandito ka na, kumbaga mag-invest ka na ng time and effort. Tapos, tutukan mo talaga siya kasi ganun lang talaga sa umpisa eh. Mag-invest ka ng time para gumaling ka sa isang bagay. Now, dito, kung nakita mo na dito kay yaman, ngayon pa lang seryosohin mo na para mabilis ka rin magka-resulta. Kasi mabilis ka nagdesisyon. Kailangan mo na naman magdesisyon eh. It takes one decision lang naman talaga para mabago yung buhay mo. Hindi yung pag nahirapan ka, hindi yata para sa akin ang real estate, hindi yata ako para dito, Sir Jude. Hindi yan ganun. Kumbaga, pag nahirapan ka, daanan mo lang yung hirap, i-endure mo lang yung hirap. Kasi pag nakalagpas ka na sa hirap, baka mamaya, kinabukasan, yun na yung benta mo. Pero dahil nahirapan ka, nag-quit ka ngayon, yung benta bukas, sa iba siya mapupunta. So, endure mo lang kasi madidevelop ka eh. Yung skills, knowledge, mindset na meron ka ngayon dito sa ginagawa natin, madidevelop yan. Marami tayong magagandang training. Tsaka nasa Team Unstoppable ka. So, I think, maraming magbabago sa buhay mo na to. And even ako personally, nakakausap ko lagi si Ma'am Julie, one of owner ng Unstoppable, ibang klase ang utak. Pangalawa, ibang klase yung mga paparating na mangyayari sa Unstoppable. So, kung nandito ka na, galingan mo na, pero hindi naman, sayang naman, kumbaga nandito ka na, trabahuin mo na.